Magandang araw mga kabayan. Pumalag po itong si Kong Pulong dahil po sa naging desisyon ng ICC. At Congressman Kiko Barsaga ay nag-announce na patungkol sa location at posibleng magaganap bukas, October 12, para sa tinatawag niya na pagkakaisa or people power na gaganapin mga kababayan. At Tulfo fake news, nagpakalat po ng kasinungalingan laban po kay dating DPWH Secretary Villar at ngayon Senator Villar. Alam mo naman po mga kababayan po natin, basta tulpo talaga, mahilig po sila sa paninira at mahilig po sila sa kasinungalingan. Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan po natin. Ngunit bago ang lahat, kung kayo po ay nandito sa ating channel, kung kayo po ay nanonood, huwag kalimutang i-like po ang video ito at maraming salamat. Simulan natin itong pagpapakalat ng fake news ng tulpo mga kababayan po natin laban po kay Senator Mark Villar. Naku po mga kababayan po natin, at dito po sa Saganang Mamayan ay kanilang idiniskas at binigyan pansin ang kasinungalingan ng isang montulpo laban po kay Senator Villar. At dahil gusto lang po nila na idiin po ang Duterte, gusto lang po nila na idiin na kasalanan daw po ng administrasyon ng Duterte ang nangyayaring korupsyon, lalong-lalo na po sa flood control. Eh, syempre, no, wala po silang ginagawa, iba to nila sa mga kalaban nila sa politika. Okay, play natin ito mga kabayan. Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na binalita din natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista na nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na yun. Out of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. Tingnan nyo po mga kababayan po natin ang hilig-hilig talaga magpakalat nila ng fake news. At ngayon, dahil wala po silang maibato na masama, no? Wala po silang nakikita mga ebidensya para idiin po, lalong-lalo na sa nakaraang administration, sa sekretary ng DPWH ng Duterte administration, magpakalat na lang po sila ng disinformation na nagwala daw po itong si Mark Villar. Pero ito, no, kahit yung ICI, nakaalyado po ni Bongbong Marcos, ay sinasabing walang ganong nangyayari o fake news talaga itong si Montulpo. Hindi totoo yung sinabi sa column. Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulfo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganoon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling... Yan ang sinasabi natin mga kababayan, na dapat ginagawa nilang live stream ito. Huwag yung tinatago po nila. Tingnan nyo. Diba? May nagpapakalat ng disinformation, fake news, at sinasabing may nagwawala daw. Kung naka-live stream yun, paano nila magawa ng kwento? Diba? Kasi yung mga tulpo talaga, mga kabayan po natin, mahilig sila magbida-bida, mahilig sila magpakalat ng kasinungalingan.
Alam nyo, no, hindi naman ito gagawin ni Ramon Tulfo kung hindi niya pinapaalam sa kanyang kapatid. Kaya ako naniniwala sa lahat ng mga Tulfo, ang kanilang attack dog ay itong si Mon Tulfo. Di ba? Oo nga, no? Impormasyon. Oo. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Totoo. Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Mon Tulfo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan. Di ba? Kwento sa kwento, tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. So, yan din po mga kababayan po natin, ang pinalabas ng Iglesia ni Cristo, dapat na open yan bukas sa lahat. Tayo naman, lagi nating sinasabi, yung accountability, transparency, peace and security sa lahat na nangyayari po sa ating gobyerno. Ipilit nila tinatago kasi alam nyo naman, napilit nila i-cover up yung lahat na kasinungalingan, involvement ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores. Malinaw po mga kababayan natin, ICI. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na sa plenary kanya bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Ayan, shoutout po sa Rina ng mga insertion, na si Risa Ontiveros, ang kapal ng pagmumukha mo, Risa Ontiveros, di ba? Na ipagmamayabang mo pa na wala kang insertion, ipagmamayabang mo na wala kang insertion sa bicameral report. Tapos, lumalabas na ikaw pala yung talagang pambato ng oposisyon laban kay Vice President Sara. Malinaw na po mga kababayan po natin, itong mga ginagawa po nila, itong pinupunduhan di umano ng mga puti para gumawa ng mga kilos protesta against sa mga Duterte, yung paghaharang ng interim release ni President Duterte at yung pagtutulak ng impeachment against kay Vice President Sara. Ito, si Saba at itong insertion queen. Saba queen at insertion queen nagsama-sama mga kababayan. Okay, so tuloy natin, Tuloy natin na itong sinasabi ni Senator Marcolita. Kasi ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga po, kasi bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. So, yan po galing sa Net 25 mga kababayan po natin. Okay, puntahan naman natin mga kababayan, itong information na nilabas po ni Congressman Kiko Barsaga. Yung kanyang clarification, saan ba siya magsalita, saang location, and of course may mga changes talaga, oras-oras may lumalabas na pagbabago ng mga location. Kaya lagi po kayo dapat nakatutok mga kababayan dito sa ating channel, sa Facebook man o sa YouTube, dahil tayo always po nagbibigay ng live information sa inyo. Ito reaction video, pero kapag nasa field po tayo, lagi po tayo nagbibigay ng mga live information. Kaya dapat lagi po kayo nakatutok. Okay, baka mamaya, ay may pagbabago pa. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so,
tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. So, sinasabi ni Kiko Barsaga, ang location na inanas niya is Buendia Gate, Forbes Park. Diyan daw po maggagawa ng protesta. Okay, yan ang grupo niya, ha? Yung grupo ni Kiko Barsaga dito gagawa ng protesta. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring... Naku, parang dyan ang bahay ni Martin Romualdez. Parang target po ni Kiko Barsaga, no? Yung bahay ni Martin Romualdez. Eh, syempre, no? Nakikita ko dito, personal ko lang na opinion. Baka, no? Baka tuloy-tuloy na po ito, no? Unahin yung mga bahay ng mga buaya. Tapos, diretso na yan sa kung saan nandun yung pinaka-hari ng mga buaya. The frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. Forbes And Park. before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself Mask. from the weather, a Hoodie. mask to prevent the spread of diseases. Salamin. Para sa akin, Okay, so yan po yung sinasabi ni Kiko Barsaga. And itong mga alipores na bayaran po ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, abay hindi pa rin sumusuko, mga kabayan. No? Although medyo kumalma po sila, nabawasan yung angas po nila. No? Nakikita natin sa kanilang pagmumukha yung kaba. No? Dahil isa po sila sa sisingilin ng taong bayan, itong putang inang pagmumukha ng Ortiga na ito, mga kababayan. Isa po sila sa sisingilin ng taong bayan dahil napakarami po mga ninakaw ng mga yanggons na ito, mga kabayan. Kaya abangan po natin, no, kung kailan sila sisingilin at ano ang kabayaran ng kanilang utang na pagnanakaw sa mga Pilipino. O ngayon, tingnan nyo, sinasabi pamumulitika lang, impeachment, itong mga rally, itong yung panawagan na pauwiin si Saldico, papanagutin si Martin Romualdez, nagdidepensa pa rin na tila ba sinasabi nila malinis daw itong si Bunjing. Papakinggan natin ang kanilang mga palusot, mga kababayan. politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, Ganyan naman sila, mga kababayan po natin, no? Sabihin nila politika, intriga, tangina politiko kayo eh. Siyempre, part ng inyong buhay ay politika. Lahat ng mga issues, lahat, no, na binabato nyo sa inyong kalaban at binabato rin sa inyo, lahat yan ay politika dahil politiko kayo. Yang gonggong. Diba? Ngayon, ang lakas nila makapabiktim. Pinupolitika daw po sila, no? Tinatarget daw po sila ng kanilang kalaban sa politika. Hello? Sino po ba yung nauna na gumawa ng mga paninira, gumawa ng mga disinformation, fake information, impeachment, at kung ano-ano pa sa inyong kalaban sa politika? Lalo na po yung mga Duterte, lalo na po yung mga vloggers, lalo na po yung mga senador. Sinong gumagawa ng mga paninira, disinformation, propaganda? Di ba kayo? O ngayon, bumabalik sa inyo dahil ang inyong mga ginagawang propaganda ay hindi totoo. Ngayon, ang totoong issue sa inyong pagnanakaw, involvement sa flood control, ito napakarami. So, itong si Ortega na ito, mga kababayan, napakarami daw pong mga flood control anomalies sa kanyang lugar. Di umano, yung hamon natin sa ICI na dyan, unahin nyo yung mga bahay ni Young Guns na ito. Yan sa bahay ni Sandro Marcos, sa lugar ni Sandro Marcos, sa distrito ni Sandro Marcos. No? Napakarami po, mga kababayan po natin, napakarami yung mga anomalya sa flood control. very unfair and irresponsible statement. That's fake news. Fake news, kasi po, tinatamaan sila, mga kababayan po natin. Anyway, no, yung mga yan, wala naman tayong ibang marinig sa kanilang mga bunganga, kundi disinformation at for fake news lang. Parang kanilang pinakaamo, na ngayon ay nasa ombudsman na mahilig mag-bend dalo. Mga supporters or mga, alam nyo na po, yung mga kasamahan po nila. Oh, sama nila. Yung assumption Parang pabiktim ang puta. po talaga. Bending the law, Oh, ito, bending dalo. but not breaking the law. Bending dalo is not breaking the law. Ulul. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitled Tingnan niyo po, mga kababayan po natin, yung bagong ombudsman, pabor na pabor sa bending dalo. Ay anong aasahan po natin, mga kababayan natin. Okay, basahin ko lang ito sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni Kong Pulong, no, my father's kidnapping will not
silence him. As a matter of fact, you might just have help in making him a martyr. And totoo yan, mga kababayan natin. Ngayon, no, kahit anong ginagawa po nila, bumabalik sa kanila. Yung pagbigay ng Integrated VAR of the Philippines, ng award kay President Duterte, galit na galit sila, sumabog sila sa galit. Dahil hindi nila matanggap na kung sino pa ang kanilang inaapi, sino pa yung kanilang ipinakulong sa dahig, ay siya pang binigyan ng award ng Integrated VAR of the Philippines. May mga nagsauli daw po ng kanilang award. Hindi isauli nyo, tanginan nyo mga bayaran kayo. Ba? Bakit? Kasalanan ba ni President Duterte kung bibigyan siya ng award? Okay, and itong sa ICI, puntahan din natin itong mga maliliit na issue. Sabi ni Vince Dizon, kung walang mananagot, from the top to the bottom, naglulukuhan lang tayo. Hoy, Secretary Vince Dizon, para sa kaalaman mo, alam namin lahat na ikaw ay kasabwat sa panluloko, panililang sa taong bayan. The moment na tinanggap mo ang posisyon bilang Secretary ng DPWH, alam namin nakasama ka na sa panluloko. Sinabi mismo ni Mayor Magalong na ikaw alam mo na walang transparency sa investigation ng ICI. Alam mo na ikaw ay nakikita mo na tinatago nila ang mga ebidensya. Tapos sabihin mo walang mananagot. Wala naman talagang mananagot. Diyan sa mga matataos na opisyal, lalo na kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez Insaldico. Siguro sa mga taga DPWH, no, may mananagot. Pero yung mas mastermind na si Martin Romualdez, malamang hindi talaga mapapanagot yan. At kasabwat ka na dyan, Vince Dizon, wag mo kami lukuhin, ulol ka rin. Okay, so puntahan din natin ito sinasabi ni Magalong. Wala daw pong kudita, just frustration. Si Magalong minsan, ganito, no? Sala sa init, sala sa lamig. Nagsasalita siya in behalf ng mga kasundaluhan. Wala daw pong kudita, frustration lang. Anong wala? Paano lumabas yung usok na may kudita kung walang nakikitang galawan sa loob? Huwag kami magalong kasi magalong minsan mahirap paniwalaan di ba? Okay, so next natin, ito. Si Laila de Lima po, mga kababayan po natin, no? Gigil na gigil at binawasan nila po yung budget ng Office of the Vice President. Okay lang. Dahil in the first place, alam naman ni BP Sara, no? Na kahit humarap siya, ay babawasan pa rin nila. Dahil ganyan po sila Nagkakasabuatan ngayon ang mga makakaliwa, dilawan, pinklawan, loyalistang tanga, no? At ang mga matataas na opisyal sa House of Representatives. Ikaw Swansing, humanda ka, ikaw de Lima, no? Kaya galingan nyo po, galingan nyo. Ilabas nyo na lahat na pera nyo, suhulan nyo na yung dapat yung suhulan, umakot kayo ng tao na magrarally dahil malapit na po babaliktad ang mundo. At ikaw de Lima, sigurado ka. Ito si de Lima, todo sip-sip mga kabayan natin. Papalabasin pa nila na binastos daw ng ating Vice President ang Kongreso. Sila ngayon nagbabastos sa Kongreso. The moment mga kababayan, no, na pinasok na ng mga kaliwa, the moment mga kababayan na nilulustay nila ang pera ng taong bayan para sa kanilang personal interest, para mapa-impeach si BP Sara, yan pang babastos nila sa Kongreso. Ang ginagawa nilang pagnanakaw sa mga flood control, ginagawa nilang pagdadivert ng budget, lahat ngayon na opisyal ng gobyerno halos kasabwat, DPWH, DOH, DSWD, o Department of Agriculture, lahat may mga ghost project infrastructure man yan, kahit sa Armed Forces of the Philippines, 15 billion di umano ang project ng DPWH para po sa mga barracks ng mga kasundaluhan. Pero lumalabas mga kababayan po natin na ito po ay hindi nakikita. Kaya kay Browner, kay Gibo Chodoro, alam namin ngayon kung bakit hindi kayo gumagalaw. Alam namin ngayon kung bakit tuduhimod kayo sa puwet ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez Insaldico, dahil nakakuha di umano kayo ng 15 billion. O kung totoo man yan, nasaan ang mga proyekto na nilaanan ng 15 billion? Browner. Diba mga kababayan po natin? So, kaya sinasabi nilang mga kudita-kudita na yan, mga kababayan po natin. No? Kahit sabihin nilang hindi totoo yan, alam nyo, no, mahirap din paniwalaan dahil nakikita ng taong bayan sa lumalabas na mga investigation na pilit nilang pinagtatakpan, ay nakikita na talagang may nangungurakot sa halos lahat na ahensya ng gobyerno. Sa maikling salita, talamak ang korupsyon. Kaya pasalamat po tayo sa mga private individual, OBP, yan ay Siminay, no, na hindi tinitipid magbigay ng tulong sa lahat po ng mga biktima. Imagine mo, halos hindi mabuhat.
Alam niyo si Bongbong Marcos, bibintahan pa ng tagbi 20 pesos na bigas na halos nabubulok na yung mga sinalanta ng bagyo, baha, lindol. Yan kakapal ang pagmumukha ni Bongbong Marcos. Ito tingnan mo, isipin na, ginigipit nila. Diba? Sinara nila yung prangkisa. Pero, grabe yung bigay. Isang sakong bigas, hindi mabuhat ng mga tinutulungan. Kaya palakpakan natin mga kabayan po natin, no? Yung Isiminay Foundation sa tulong na ginagawa nila binibigay sa mga biktima po nating kababayan. Lindol, baha, sunog o anumang kalamidad, nandyan po. So, kumpara natin sa gobyerno natin ngayon na walang gumagalaw, ang sabihin pa, wala na po tayong emergency fund, wala na daw pondo, gagawa pa muna ng budget allocation sa Senado at sa Kongreso. Nasaan na pala yung pera ng bayan? Asa na yung mga confidential fund ni Bongbong Marcos? Kaya sa October 12, mga kababayan, sumama na po kayo para po sa malawakang peaceful rally nating mga Pilipino. Labanan ng korupsyon, itigil na yung pagnanakaw na nakaupo ngayon sa pwesto, baguhin ang mga namumuno sa ating gobyerno. Wala tayong aasahan talaga ngayon. Kaya kung kayo po ay galit sa gobyerno, dismayado kayo, gusto nyo nang itigil na ito, sumama na kayo. Makiisa po tayo sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan po natin. And kung may mga changes man sa location, abangan nyo po. Sabi ko nga, lagi tayong naka-live, lagi tayong naka-broadcast dito po sa ating munting channel. Maraming salamat and God bless everyone. Thank you po.